Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa pagbabalik ng programang Usap-Usapan kung saan ating tatalakayin mula sa mga pinakahuling kaganapan dito sa ating bansa hanggang sa mga human interest stories na tiyak ay kapupulutan natin ng mahalagang impormasyon at aral. Ako po ang inyong bagong makakasama dito sa programa, Steph Vicente. Kasalukuyan niyo po kami nga napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lang din po kami sa aming FB page para live niyo pong mapanood at masubaybayan ang aming mga programa dito sa Himpilan. Bukod sa ating official Facebook page ay maaari niyo rin po kaming panoorin sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede niyo rin pong balikan ang aming mga episode dito sa programang Usap-Usapan. Samantala, meron din po tayong audio live streaming sa pamagitan po ng tinatawag na Evox PBS Receiver App. Paano nga ba ito ma-access? Una, magtungo lamang sa Google Play Store para po sa mga Android phone users at sa Apple App Store naman po para sa mga gumagamit po ng iPhone. Syempre, hindi naman po pwedeng nakatenga po ang ating mobile application. Once na makapag-install, ay pumasok lamang po, buksan nyo po yung mismong Evox PBS Receiver app at hanapin nyo lamang po ang logo at pangalan po ng ating himpilan, Radyo Pilipinas World Service. Para sa mga hindi po pamilyar sa aming logo, ayan, nasa likuran ko na po ang itsura ng logo ng ating himpilan. At sa pagpapalawak pa po ng ating reach, bukod po sa ating social media platforms at sa ating Evox PBS Receiver app, ay naibalik na po simula pa noong nakaraang Disyembre ang tinatawag po na shortwave radio. Yan po ay naging posible sa pagtutulungan po ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang programang Usap-Usapan po ay napapakinggan tuwing linggo ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. Philippine Standard Time po yan sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Para sa una nating panayam sa araw na ito ay pag-uusapan natin ng isang seryosong usapin na patuloy po na nakakaapekto sa ating mga kababaihan, ang cervical cancer. Sa kabila po ng pagiging preventable po ng cervical cancer ay marami pa rin po ang nadidiskubre sa huling yugto itong sakit na ito kung saan mas limitado na po ang gamutan. Kaya naman mahalagang alamin natin o malaman natin kung paano ba ito maiiwasan at maaagapan. Kasama na natin ngayon sa linya ng ating komunikasyon ang isang eksperto at tagapagtaguyod po ng makabagong solusyon sa larangan ng cancer prevention, ang founder ng CerviQ o End Cervical Cancer Philippines Organization Incorporated at isa rin pong radiation oncologist, walang iba kundi si Dr. Jesus Randy Boggs Rivera. Dr. Rivera, welcome po sa programang Usap-Usapan. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Ay, magandang hapon, Steph, no? Or magandang umaga, Steph, sorry. Congratulations po sa inyong bagong programa, no? And more power po, best wishes po sa inyo at magtaguyod po tayo hanggang sa dekadang susunod. Maraming salamat po sa inyong pagbati, Dr. Rivera. And of course, sa ibinigay niyo pong oras para makasama po namin kayo dito sa programa. So unang-una po, Dr. Rivera, bilang isang radiation oncologist, ano po ba ang
mga karaniwang sitwasyon na nakita po ninyo sa mga pasyenteng may cervical cancer na nagtulak po sa inyo na simulan itong tinatawag nga po na CerviQ? Actually, Steph, no, sa aking practice na oncology, no, for mga 20 years na rin, no, kahit papaano, no, most of the cancer patients na, especially itong cervical nga, no, ang nagpupunta at nakikita po namin ay kadalasan nasa huling yugto na po ng kanilang cancer stage, no. Where in fact, in reality, ang cervical cancer is pwedeng at highly preventable, no? Kung ito ay mapapa-examine lang nila kaagad. Unfortunately, yun nga, dahil sa walang simptomas, kadalasan itong cancer na ito, hindi po sila natutulak para pumunta sa isang mga doktor at magpasuri. Kaya nga po, kadalasan at karamihan po napupunta sa amin medyo at the later phase po ng stage ng cancer. Para lang po sa kaalaman po no ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa programang Usap-Usapan, Dr. Rivera, gaano po ba talaga kalaganap ang cervical cancer dito sa ating bansang Pilipinas at bakit po mahalaga na maaga po no na malaman na ang isang babae ay mayroong ganitong uri ng karamdaman? Yeah, thank you, Steph. No, ang cervical cancer po kasi is the second most common cause of cancer sa kababaihan. No, of course, breast is the pinaka-common mapalalaki at mapababae combined. No, pero sa babae, it's cervical cancer that is ranked number 2. No, and ang kaibahan naman ito more than breast is that itong cervical cancer very highly preventable. Alam mo ba, Steph, na bago pa lang ito magtungo ng cancer, no, meron tayong pagkakataon na kaya na nating tukuyin ito, kaya na nating ma-screen sila, no? So, kung ma-screen natin sila, hindi na sila pupunta ng maging cancer, mas mura at siguradong buhay na buhay sila. So, yun. Yun po ang kahalagahan. Kaya very, very important na dapat maitulak ko, masabi ko na ang kababaihan dapat makapag-screening sa kanilang lalo na sa edad na 30 to 49 years of age. Magawi naman po tayo dito sa inyo nga po nga naitatag na CerviQ. Paano po ba naiiba yung approach po ng CerviQ kumpara sa traditional po na cervical cancer screening methods? Actually, marami pong cervical cancer screening method. Ang pinaka very, very common at alam ng tao is pap smear, no? Pero ang problem with pap smear, alam niyo naman, pag kayo ay nasa syudad, okay lang kasi maraming doktor dito. Pero pag nagawi kayo ng probinsya, syempre kumukulang na yung doktor, no? Ang kadalasan, wala ng pap smear doon. Ang ginagawa po ng mga LGU sa malalayo sa syudad is ang tinatawag nila ay VIA, Visual Inspection with Acetic Acid. Ito po ay isang uri ng traditional cervical cancer screening na kung saan naglalagay po sila ng acetic acid. At the same time, sinisilip po ng gumagawa, no? Pwedeng nurse, pwedeng midwife, pwedeng doktor, no? Kung merong changes doon sa cervix, no? Gamit-gamit po ang mata, no? And then, dinodrawing po nila ito at ito po yung ibinibigay po sa doktor, no? So yun, or sa pasyente pala, no? Kami, ang kaibahan namin is instead na mata yung gagamitin, no? Naggawa kami ng sarili naming locally manufactured na scope, no? We call it speculoscope, no? Ang kasama ko dito ay ang DOST ASTI, no? Advanced Science Technology and Institute, no? Diyan po yan sa parte na malapit sa UP, no? Ang ginagawa po namin is that instead na silipin, pinipicturean po ng isang midwife, no? At ito po ay tinatransmit na po, no? Through internet, naka-cloud-based yan. Tapos parang yung doktor po ay sila na po ang makapagbasa, no? Maliban dun sa midwife, mabasa niya, yung doktor na rin po. Para instead na i-refer mo pa sa doktor, diretso na po. So, yun po yung, I guess, kakaibahan po namin. And kung kailangan ng gamutan, mas madali na pong mag-refer sa isang kapwa doktor.
Dr. Rivera, under pala this CerviQ ay kumbaga nagagamit din no yung mga digital platforms and of course telemedicine. So given these methods po no itong telemedicine ay paano po ba nito napapabilis ang diagnosis lalo na no, doon sa mga kababaihan po natin sa malalayong lugar na nangangamba na baka meron po silang cervical cancer. Yeah, tama, salamat po, no? Actually, hindi lang po cervical cancer kasi normally kaya po tayo nag-i-screen ng mga kababaihan is mainly because gusto natin makuha yung pre-cancer, yung stage na kung saan malayo pa, no? Natutukoy na natin na sila ay magkaka-cancer. So, at that point in time, pwede na natin silang gamutin, no? So, through telemedicine, dahil nababasa na ng doktor sa Manila or sa pagpalagay na lang natin, nababasa ko from like what we're trying to do currently, no? Meron na po tayong scope na ginagamit dyan po sa bayan po ng Santo Tomas, Batangas, no? So sila po, nurse po ang gumagawa doon, nagbabarangay-barangay po sila, no? I think for 1 month, naka 300, 400 patients na sila. And out of the 300, 400 patients, would you believe nakakita na kami ng mga more or less mga 10 patients na pre-cancer, no, most likely, and 3 of them are likely cancer. So, paano ito napapadali? Kaagad-agad nakikita po sila, kaagad-agad nai-schedule ko na po yung kanilang gamutan, no? Kaagad-agad yung mga iba na ita-transfer ko na po sila sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center. These are not just stories, these are concrete examples na this can be done, no? Immediately, the best way possible. Alam niyo naman po, kapag cancer, hindi ho pwedeng antay-antay tayo because every day na lumalaki rin ho yung bukol, no? So I think this is a good example, no? Of course, to summarize, no, mabilis ma-refer, faster yung resulta, no? Tapos may treatment guidance, parang gano'n, no? So na-navigate ko na po yung pasyente para direksyon na po sa treatment po. Yan. Sa inyo pong karanasan, Dr. Rivera, ano pa po ba yung mga matatawag na pangunahing hamon po sa pagpapalawak ng cervical cancer screening, lalong-lalo na po dun sa mga malalayong communities? Actually, ma'am, ang pinaka nahirapan ako talaga is yung kakulangan sa awareness, no? Like, for example, initially, meron akong barangay na pinupunta, no, not barangay, LGU na pinupuntahan kasalukuyan, no, na kung saan nakikita ako kahit na mag-announce kami, minsan ang dumarating po na pasyente is kakaunti lamang, no. I think yung kakulangan po sa knowledge, akala kasi ng tao, pag sinabing cancer or pag sinabing screening, hayaan na lang or whatsoever, hindi nila alam na ang cervical cancer is kakaiba, no. Dito, ang habol talaga namin is malaman namin kung ikaw ay may pre-cancer. Ang pre-cancer ay isang stage na kung saan hindi pa ito cancer. So kung makuha pa kita dito, ikaw ay 100% buhay. No? Kung makuha kita dito, ang availability ng treatment marami at mura. No? Pag ikaw ay cancer na medyo madugo na ang bilihin, masakit na rin sa bulsa, cancer na rin sa bulsa, no? At the same time, hindi ka pa sigurado kahit gumastos ka na, alam niyo yun, hindi ka pa rin sigurado, no? So I think ito yung really reason namin kaya namin ginagawa ito, no? To really to really get yung early stage. Kung malaman lang po sana ng tao ito, no? Through any media or any platform, no? I think we will all enjoy getting decrease in deaths, no, coming from cervical cancer po. Doc, nakita po namin na dun sa inyong profile when we did our research before this interview na dumaan po pala kayo no sa matinding pagsubok lalo na po nung kayo po ay naapektuhan ng COVID-19 na pandemic. Paano po ba ito binago nitong eksaktong pagsubok na ito ang inyong pananaw at misyon sa CerviQ?
Actually, ano yan eh, we go through transitions in life, no, na kung saan, syempre, minsan ba akala mo or akala mo huling exit mo na, no? And then kung mababalik tanaw mo yung mga nagawa mo over a time na nandirito ka sa mundong ibabaw, no? Doon mo makikita na kulang pa pala, no? Kulang pa pala yung magagawa ng yung or mas higit pa pala ang magagawa mo. And that came to change my inner me, no, myself, no, to really find an advocacy within yung kakayahan ko na kung saan I can really help, you know, yung point ba na parang kung ano ba yung pwede ko iiwan, no, na palegasiya, no, siguro masabi natin, no, na magagamit ng tao, no, na kahit pa paano maalala ka. And I think this is where I come from today, no. Yung mission ko, yung lakas ko, yung paggalugan ko sa ibang lugar, no, mula Luzon, buong Luzon hanggang Mindanao. Ito naman po, Doc, kasi medyo na-curious kami, no, dahil meron din palang participation dito, no, ang Philippine Cervical Image Bank. So ano po ba eksakto ang papel po nito at paano po ito makatutulong sa pag-develop naman ng AI-assisted screening dito sa ating bansa? Ay, salamat po. Oo. Ang AI kasi will always be dependent on training, no? Uh, if ang future kasi is that, alam nyo naman, almost all nowadays are AI, no? There is already CT scan that is detecting lung cancer through AI, breast cancer, of course, meron na rin cervical, no? Pero itong mga AI na to, gawang ibang bansa, no? Hindi tinrain yung kanilang mga AI doon sa sariling katawan ng isang Pilipino, no? Ang nais namin po kasi is basically to tayo as a nation, no, to develop our own. We shouldn't be using others kasi I don't think tayong mga Pilipino I think tayong mga Pilipino, we have that capability to create, to do that also, no? So for us to be able to do that, we have to have a bank. Bank, ibig sabihin, bangko, maraming images ng cervix, no? Hindi lang po pictures, ma'am. Kailangan po yung cervix na yon, naka-designate din kung ito ang itsura ng picture ng may HPV positive, ito ang picture ng biopsy ng may cancer, parang ganon. Kung makakuha po tayo ng maraming picture enough na kung saan ang sa tulong ng DOST-ASTI, makakagawa po tayo ng AI, no? Na kung saan darating po ang panahon, I have to say this, no? Pag nag-picture po tayo ng cervix in the near future, somewhere out there in a remote, far away barangay, you may not need you may need internet lang, agad-agad may resulta na yung pasyente para makagana si AI. Baka nga there is a possibility pa nga na kahit walang internet, may resulta na. Yun po yung goal namin para yung may problema na lang ang matratransmit po sa doktor. Yung mga wala hong problema, automatically na-diagnose nasabihan na po ni AI. Ano ba ang kabutihan nito? Siyempre, two minds are better than one. Ibig sabihin, may doktor, may AI, at least, di ba, na-filter na ni AI, yung mga potential, yung doktor na po ang magsasabi kung ito ba ay, dadalhin to the next level or hindi, no? And by then, kahit kakaunti ang doktor dito sa Pilipinas, but because we have AI, kumukonti ang trabaho. Yung kaming trabaho namin, nadededika na lang namin doon sa mga talagang taong need talaga kami. Parang ganun, no? Salamat po. And speaking of modern technology, ay paano naman po sinisiguro na abot kaya at sustainable po ang mga solusyon dito sa CerviQ para sa mga LGU po natin at dun sa mga health centers? Actually, ma'am, we made
our technology very, very affordable. No? Not really affordable, but you can portable. No? You can bring the technology from one barangay to another. Like I said, Santo Tomas, it's a big community. Hindi na sila gumawa pa ng clinic or hindi na sila gumamit pa ng kahit anong technology. Yung mismong technology is being brought from one barangay to another, no? To get screened. So wala ka masyadong gastos. Ang gastos mo lang will be probably be internet, yung training ng mga tao, ganun lang, no? And then, alam niyo naman po ngayon, there are already mga ways, no, how to how we can get investments, no? Like for example, Yakap, no? Ang VIA po, Visual Inspection with Acetic Acid na ginagamit po ay kasama po sa Yakap. So yung mga lahat po ng mga PhilHealth members po diyan, pwede na kayong pumunta sa kanya-kanyang LGU nyo, no, na kung saan ang gamit ay scope at hayaan na lang natin ang PhilHealth ang magbayad sa LGU, no. Magiging libre po ito. Imagine nyo, high quality. Alam nyo po ba ang scope ay parang colposcope na ginagamit sa mga pasyente na may positibo na talaga, no, na pre-cancer, no. Alam nyo magkano bayad doon? Ang bayad doon is about 7 to 10,000. Imagine nyo, this is given by the LGU for free. Isang scope, tapos pictures ng cervix ninyo, no? Ganong level, tapos binabayaran naman sila. So they can get investment from PhilHealth, no? And also, remember, once we have screened more patients, I'm sure marami ka rin magagamot na pasyente kasi marami ka ng matitreat na nangangailangan ng treatment. Meron din pong binibigay or binabayad ang PhilHealth, no? Doon sa mga pasyente na kailangan ng thermal ablation, na kailangan ng LEEP, no? So the LGU is getting paid, no, by doing these services for free sa mga tao. So yun po. Siguro no, ito ay itong susunod ko po ang katanungan ay mahalaga po na ma-reiterate no dahil marami na pong natutulungan itong tinatawag po na CerviQ. Dr. Rivera, ano po yung inyo pa pong mga pangarap or aspirations para sa hinaharap ng cervical cancer prevention dito sa Pilipinas at paano po ba makatutulong ang iba't ibang sektor upang maisakatuparan ito? Actually, we can find ways how we can eliminate cervical cancer kung tayo lahat sama-sama, no, na nagsasabi na ang cervical cancer ay kakaiba at kaya nating i-screen, no, ang tao. If we can provide itong system na to sa lahat, no, sa buong kahit LGU level na lang, hindi sa barangay, no, kahit sa LGU level na lang, we will be able to have the data, we will be able to help build our AI, no? We will be able to screen more patients. Alam niyo po ba na kapag ang babae nakikita niya yung kanya, no, na may problema, dahil nakikita niya, bumabalik yan, no? I tell you, I've seen those many patients na I was into, no, na talagang dahil nakikita nila yung sarili nila, bumabalik po yan for the treatment. So kung lang ito maidala sa mga probinsya, I think, this will all be a good system how we can contribute to eliminate cervical cancer po dito sa Pilipinas. Siguro ito na lamang po ang aking katanungan bago ko po kayo tuluyan na pakawalan dito sa programa, Dr. Rivera. Para po sa mga kababaihan na maaaring natatakot or nag-aalangang magpa-screen, no, kasi minsan talaga parang nag-overthink po agad, no, bago Yes. talagang dumaan sa proseso po ng screening. Ano po ang inyong mensahe sa kanila bilang kayo po ay isang public health advocate na nagsusulong po na kumbaga ay matulungan ang ating mga kababaihan na maging mas maalam pa po regarding cervical cancer? Steph, I think ang pwede ko lang ibigay sa inyo is number one, no?
Ang cervical cancer po ay hindi po namamana, no? Naipapasa po ito. Virus po ito, no? Nakukuha po through sexual contact, no? So kung meron kayong history na pakikipagtalik, please undergo the screening, no? Huwag ho kayong maging dependent doon sa simptomas. Because this is a virus, itong virus na to can proceed, can progress to cervical cancer for 10 to 20 years, no? Remember nyo, 10 to 20 years. Hindi ibig sabihin makipag-sex ka ngayon, bukas meron kang cervical cancer. No, it takes 10 to 20 years. Yung 10 to 20 years, dapat makapagpa-screening po kayo. Makapagpa-bakuna po kayo. No? So kung magawa iyon, then definitely we can reduce the cases of deaths sa cervical cancer. And with that, maraming salamat po Dr. Rivera for joining us dito sa programang Usap-Usapan. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat, Steph, and more power po. Maraming salamat. Maraming salamat din po. At ating nakasama sa edisyong ito ng Usap-Usapan ng isang public health advocate na siya rin pong nagtatag ng CerviQ, walang iba kundi si Dr. Jesus Randy Boggs Rivera. Magbabalik po ang programang Usap-Usapan makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. At nagbabalik po ang ating programang Usap-Usapan. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Para naman sa ikalawan nating panayam, sa edisyong ito ng Usap-Usapan ngayong araw ay ating kikilalanin ang tinatawag po na Art Jam Manila na isang matuturing po na malikhaing konsepto ng pinagsama-sama o na pinagsama-sama po ang sining at pakikipag-ugnayan po sa komunidad dito sa Kalakhang, Maynila. Kasama na natin ngayon via Zoom upang katawanin ang Art Jam Manila si Sir Marks Matthew Hernandez. Isa po siyang psychology student mula naman sa Adamson University. Sir Marks, welcome po sa programang Usap-Usapan. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig sa inyong himpilan. Maraming salamat po sa pag-imbita sa himpilang ito. Magandang umaga po. Maraming salamat po Sir Marks for joining us dito sa programa. Bago po natin mas palalimin ang ating diskusyon patungkol dito sa Art Jam Manila, para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ba itong Art Jam Manila at paano po ito nagsimula?
Ah, bilang kinatawan po na nabanggit ni Ma'am, ako po kinatawa ng isa ng Art Jam Manila. Kung may kukwento ko lang po nung simula ng Art Jam, ito po yung nagsimula sa isang karinderya sa likod ng Adamson University. Yun po yung totoo. Nag-isa po ako sa estudyante, tatlo kaming tinuturuan ni Ambassador Sir Joseph Duya na siyang nagbuo ng Art Jam Manila. Ang pinaka-goal po nun ay magturo sa kabataan ng paglikha, lalo pagdating sa sining at sa pagguhit na po. Yun po ang simula ng Art Jam Manila. At kalaunay, nabuo ito ng maraming grupo at pumupunta-punta po kami sa mga iba't ibang lugar upang magbigay ng mga libreng programa katulad ng free art workshop. At the same time, nagdo-donate din ng mga paintings. But the main goal po is to teach the young generation po, especially the youth po. Yun po ang pinaka-advocacy ng Art Jam. Sir Marks, matanong ko lamang po, bilang kayo po ay bahagi ng Art Jam Manila, ay ano po bang kakulangan sa local art scene o yung gap po no sa ating industriya ng sining dito sa Pilipinas ang naispunan po ng Art Jam Manila? Unang-una kong kakulangan lang po ang pag-uusapan, yung the practical reason po. Kasi unang-una po, ang Art Jam Manila po ay nagsisimula pa lamang po at ang pinaka-mission nito ay tumulong sa mga kabataan na matuto sa pagpinta. Ang pinaka-challenge po is yung mga materials ng mga artist. Kung ang artist wala namang problema, pero when we talk about the gap, maybe the practical things, yung mga kagamitan, yun lang naman po ang problema. At yun lang naman masasabi ko, pero kung pagdating sa mga artist, marami pong tumutulong na nag-volunteer ng artist na nagpapahagi rin ng kanilang mga talento. At kanina nabanggit niyo po na kakasimula pa lamang po ng Art Jam Manila. Anong taon po ba ito na itatag at sa ngayon ilan po kayo no na kumbaga ay kasapi nitong konseptong ito? Ah, sa ngayon po, sabi ko nga nagsimula kami sa 3 estudyante at ngayon yung mga volunteers ng Art Jam, umaabot po kami sa halos 10, nasa 10 na po. Pero tuwing nagkakaroon ng mga exhibit, mga art workshop, lagpas sa 10, minsan higit pa ang mga nakikipagtulungan at nakikiisa sa Art Jam Manila po. Maabot kami minsan ng 30, 40, lalo pag may mga exhibit na binubuong Art Jam po. And speaking of exhibit, ay paano po ba eksaktong naiiba itong Art Jam Manila kumpara sa mga traditional po na art exhibit or workshop? Well, lahat naman po ng ng mga exhibit when it comes to art, may mga kanya-kanyang kwento. Siguro sa Art Jam Manila po, ang pinaka-iba, sabi kong iba yung hindi lang po painting May mga, what do you call this? May pre-seminar workshop at the same time, mas pinagtutuunan po namin ng pansin ang mental health issues at the same time, may mga gawain din kami ng pang-relihiyong gawain. Yun po ang masasabi kong kaibahan ng advokasya ng Art Jam Manila. Maaari niyo pa po ba nga i-expound po no yung mga nabanggit niyong activities para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig kasi nabanggit niyo rin po no na may mga activities kayo na nakatutok po sa mental health o kalusugang pangkaisipan. Opo. Yes, katulad po nito sa darating na July 25, kunin ko na rin po yung pagkakataon sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas na magpunta po kayo sa Hospicio de San Jose na magkakaroon po ng exhibit. Alam niyo po ano po yung exhibit natin doon? Yung pong mga kabataan
na mayroong kapansanan. Totoo po, bulag, pilay, bingi, pipe, na tinuruan po ng Art Jam Manila na makapagpinta. At yung mga pinta na yun ay gagawin po nating exhibit na pinamagatang Sining na Walang Hadlang. So isa yon sa advocacy ng Art Jam Manila ni Sir Joseph Duyan na matulungan yung mga ganong klaseng bagay ng mga taong may kapansanan. Sabi ko nga, as a psychology student, ang mga tao pong may kapansanan, wag po sana natin maging stigma yung paggamit ng special child or may problema sa pag-iisip. But you know, lahat po ng taong may ganon, may kaloob po sila ng special ability. So lumabas po through the Art Jam Manila na ang taong bingi, taong pipe at taong bulag ay kayang-kaya po pala na mag-express ng kanilang sarili through the paintings and art. Sir Marks, ay kanina nababanggit niyo po no na mga kabataan ang karaniwang na nakikiisa dito sa Art Jam Manila. Pero pwede rin po ba yung mga kunwari, yung mga nakatatanda rin po natin, yung mga nasa middle age, yung mga nasa 40s, pwede rin po ba silang makiisa sa inyong advokasya diyan sa Art Jam Manila? Yes, opo. Yun naman po, hindi lang naman po sa kabataan ng tutok ng Art Jam, pati any ages and any religion, any genders are welcome to Art Jam Manila. Meron ngang, alam ko, isa sa artist, si Sir Joseph Duyan, na meron silang tinuturuan ng mga senior citizen na magpinta, mga sketching. So, walang age na pinipiling Art Jam. Minsan nga, late na nila na-discover na, ay, senior na pala ako, pero may abilidad pala ako na magpinta, na mag-sketch na, ayun naman po. Para po dun sa mga gustong umattend sa inyong mga events, gustong tuklasin yung kanilang talent pagdating sa larangan ng sining, anong-anong uri po ba ng creative activities ang karaniwang tampok dun sa mga sinasagawa niyo pong workshop dyan sa Art Jam Manila? Yun nga po, sa nabanggit ko po na advocacy nito ay magbigay ng tulong. So, isa sa advocacy ng Art Jam Manila is magpunta sa mga barangay, sa mga syudad, sa mga lungsod na nangangailangan ng tulong ng arts. At the minsan kasi hindi lang naman po it's all about arts, yung physical na arts or yung drawing yung binibigay namin eh. May learnings din po kasi naiiwan ng Art Jam Manila through the paintings, kasi aside sa painting may mga lectures din pong ginagawa na nakakaroon ng dagdag kaalaman sa mga taong sumasali sa amin. Kaya po sa nakikinig po ngayon, kung kayo po'y interesado sa mga gawain ito, makipag-ugnayan lamang po sa Facebook page ng Art Jam Manila kung kayo po'y gustong tumulong o makiisa sa advokasya ng Art Jam Manila. At mukhang meron tayong makakasama pa to represent Art Jam Manila. Nasa linya na rin po natin ng komunikasyon ang ambassador po ng Art Jam Manila, si Sir Joseph R. Duyan. Sir Joseph, welcome po sa programang Usap-Usapan. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hello, magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat po Sir Joseph for joining us. Siguro ito na lamang po ang aking susunod na katanungan para sa inyo naman po ito, no, kasi iba ay nasagot ni Sir Marks. So paano po ba nakatutulong, no, ang Art Jam Manila sa pagbuo po ng communities at kolaborasyon sa pagitan po ng mga alagad natin ng sining, mga artists at maging sa mga participants po ng inyong mga inilulunsad na workshop? Actually po, dahil naranasan ko kasi nung ako'y bata pa, ay nung elementary, meron kami art club by Sir Abaya. So grade 6, na meron kami art club, every Friday, nagdo-drawing kami. So na-adapt ko yun. Nakita ko yung value ng pagtuturo sa mga bata. Since we are Vincentian din sa Adamson, nag-mission kami
na integrate ko siya sa pagmimisyon. Kaya naging maganda yung flow ng art jam from simpleng nasa canteen lang kami. So nag-exhibit at nag-explore kami sa mga iba't ibang lugar. Sir Joseph, matanong ko lamang po, no, bilang kayo po ang ambassador nitong Art Jam Manila, meron po ba kayong mga natatanging kwento o karanasan mula sa mga participants po ng inyong mga workshops na talaga pong tumatak sa inyo? Actually, marami po, no? Unang-una si Mr. Marks, no? Si Kuya Marks, yan, si Kuya Matthew. Siya isang produkto ng mentoring. So, nagkakilala kami dun sa Laurel at na-inspire siya sa akin, no? Yun, hanggang sa YouTube, hanggang sa pagdodrawing, masaya sa sarili mo. Ma-enjoy mo kasi parang nakikita mo yung tagumpay ng isang tao na naalagaan mo siya, na kahit sa simpleng pagme-mentor, pagpaalala, mga ganon, at mga workshop, nabibigyan sila ng pansin at nabibigyan sila ng pagkakataon. O yun ang minsan ang kulang sa tao, yung mapansin mo sila at pagkakataon. Ang pinaka talaga sa akin, yung pinaka tumama o tumimo sa puso ko, yung nagturo kami ng mga bulag, pipe, bingi. Talagang hawak-hawak nila yung color, no, yung paint. Tapos pag pinapahid nila, makita mo yung joy na hindi yung tungkol sa ganda ng drawing, kundi doon sa experience mo. Na-enjoy nila yung pagkapahid ng paint. Doon ako medyo naluluwa kasi parang biro mo, sa loob ng isang linggo wala silang ginagawa, na para lang silang nakakulong kasi wala eh. Diba? Pero pag nag-art sila, makikita mo yung saya nila na pag Sabado, pag pumupunta kami, talagang tatakbo yan. Siyempre yung mga pingin, yung bulag na nandun lang. Talagang yayakapin ka. Talagang sabi nila, game na tayo, ano na tayo. O yung mga pingin naman nagsabi. Sir Joseph, bilang kayo po ang ambassador, talaga pong kayo ay ang leading figure sa likod ng Art Jam Manila, ay ano po yung mga hamon na inyong kinaharap sa pag-organize po nitong mga workshops under Art Jam Manila, at paano niyo po ba ito na-overcome? Unang-una, ang pinaka-great challenge, yung tiwala ng tao. Parang sinasabing, sino ka ba? Anong matutulong mo sa amin? Ayan, yung pinakamahalaga yun. Pinagkakatiwalaan ka ng mga tao. So, yun ang nabe-bless po kami sa Art Jam dahil even the Vice Mayor ay sinusuportahan po ang Art Jam Manila. Lalo na itong sa upcoming namin exhibit ng sining na walang hadlang. Yung nakwento ko kanina. So talagang ang challenge ay minsan talagang yung resources, manghihingi ka ng mga sponsors, gano'n, ng mga materials, na talagang nakakatuwa lang dahil may mga taong tumutulong. Yung tiwala talaga. At nakikita nila yung mission na makatulong sa iba. Nagiging partner namin sila. Minsan talagang yung pangmerienda ng mga bata, yung materials, yung talagang sasagutin mo. Talagang boy abono ko eh. Ganon. Siguro magawi ako ulit kay Sir Marks, kasi natanong ko na po itong mga challenges. Bilang kayo po Sir Marks ay produkto po ng mentoring dito sa Art Jam Manila. Sa perspective niyo po, ano po yung mga hamon na kinaharap niyo po when it comes to organizing workshops under Art Jam Manila? Unang-una po, bago po muna pumunta sa grupo, yung hamon minsan sa sarili. Minsan yung kalaban mo yung sarili mo.
meron kang pagdududa na, ay, ito bang gawa ko? Ay, ito bang naiambag ko? Ay, akma at tama at gugustuhan ng tao. Minsan kalaban lang natin ang sarili. Pero on the other hand, when we talk about what's the challenges naman sa grupo, yung Art Jam, yun nga, isa sa nabanggit ni Sir Joseph Duyan, yung resources, pero but Art Jam is still functioning, but is still doing what the mission of Art Jam Manila, nagagampanan na naman po through the collaboration of the other people at the same time ng mga bawat isa po sa amin, no po, minsan financial, material na bagay. Yun naman po pinaka-challenges, but the challenges ay nagpapatibay naman po ng grupo. Yun naman po naman ang nakikita ko. Mabalikan ko lang po si Sir Joseph. Gusto ko lamang po itanong ito, no, bilang sabi ko nga po kanina, kayo po ang leading figure diyan sa Art Jam Manila. Sa inyo pong pananaw, perspective, paano po ba nakatutulong ang Art Jam Manila sa paglago po ng creative industry dito sa Pilipinas? Actually, marami pong mga aspiring artists. Marami pong magagaling na artist na hindi pa nakikilala or hindi pa nabibigyan ng venue. No? Kaya po kami, hindi po kami namimili nung yung mga batikan na artist. Although, siyempre, nagiging katulong namin sila, kasama namin, nagiging mentor din sila sa iba na bagong artist. Ang in-offer po din namin yung mga talagang aspiring, yung gusto nilang matuto, gusto nilang mag-exhibit. Okay, sa iba, hindi tinatanggap yun, basta titignan yung gawa mo. Talagang i-criticize at pwede kang tanggihan. Sa Art Jam Manila, hindi namin tinitingnan yun. Mahalaga, ikaw gumawa niyan, walang copyright o ano. Ikaw ang gumawa at creativity mo yan, walang mas magaling o hindi magaling sa Art Jam. Ang gusto namin dito, may pahayag mo yung gusto mo para sa mundo. Lalo na yun sa sining, talagang iba may kwento. Bawat gawa, bawat work of art, meron na may kwento yan . At ang artist lang ang nakakaalam nun. Kapag hindi mo siya kinausap, minsan nga na-appreciate pa yung art kaysa sa artist. Ayun yun ang namin wini-welcome namin. Kaya nga, naisipan namin pati bulag, ipibingid talagang pag-drawingin namin, pag-paintingin namin. Sir Joseph, bukod dun sa nabanggit niyo pong event no, na nabanggit din po ni Sir Marks, meron pa po ba kayong mga iba pang paparating na kaganapan, tema o expansion na dapat pong abangan ng ating publiko? Parang mga next year po, talagang ngayon sinumulan na namin yung pumunta sa iba't ibang lugar, sa ibang bansa. Nagtuturo din kami sa ibang bansa. Yan, in-invite kami. Etong sa Thailand, in-invite kami ni Father na mag-drawing kami doon, mag-painting kami. So, ang unang-una po sa aming mga plano, may exhibit po kami sa, yung sinabi siguro ni Marks, yung sa Sining na Walang Hadlang, sa July, sa August, sa Adamson. Mid-November, so mga last week ng November, third week or fourth week, sa UP Manila. Tapos medyo, yun po, planning kami ng December. Siguro no, para sa inyo pong dalawa, ito po ang aking magiging huling katanungan. Magawi po ako ulit kay Sir Marks. Ano ang mensahe niyo po no, bilang isa sa mga maituturing na mentors na dyan sa Art Jam Manila para sa mga aspiring artists, lalo na yung ating mga kabataan dyan o mga nagdadalawang isip po no, natuklasin ang kanilang creativity? Ayun nga po, no, madagdagan ko nga lang din po sa nabanggit ni Sir Joseph Duyan na ang Art Jam walang pinipili kung sino ka.
Hindi nila huhusgahan kung ano yung meron ka, kung anong gawa mo. Tulad nga nito, nung mga nakaraang linggo lamang, nagkaroon ng pagkakataon na makadaupang palad ang Vice Mayor ng Maynila, na si Vice Mayor Chi Atienza, na mabahagi ano bang Ardja Manila. Isa sa sinabi niya, no, na hindi dapat mamatay muna ang artist para makilala at para magkaroon ng para magkaroon ng title yung kanyang likha. Ngayon pa lang ang daming artist na magagaling. Ba't hindi natin sila i-recognize? Doko, so bilang isang naging mentor ko si Sir Joseph Duyan, bilang isang kabataan din na nag-uumpisa pa lang din at nandito pa sa paglalakbay na matuto pagdating sa ganyang bagay. Masasabi ko naman po na wag po tayong matakot, lalo sa aking kabataan. Huwag tayong matakot na tuklasin kung anong ating sarili. At wag nating hayaan na labanan tayo ng ating sarili. Kasi naniniwala ako na bawat isa sa atin ay mayroon kanya-kanyang talento. Hindi man sa art, sa ibang bagay, may talento sa atin. Kaya bilang isang nagdidiskubre, matutuhan natin, natanggapin yung ating sarili kung anong meron tayo. Kung anong meron tayong dapat nating maibahagi. Kung ma-discover natin ngayon, tiyak, ayun yung talento na meron tayo, nakakaiba sa lahat ng tao. Magawin naman po ako kay Sir Joseph, same question, ano po ang iyong mensahe dun sa mga aspiring artists o dun sa mga medyo hesitant pa po, no, na tuklasin, no, na medyo mag-soul searching at makita yung kanila pong creative side? Go ahead po. Alam niyo kasi ang art is a magic. No? Yang ating mga kamay ay ginawa ng Diyos para lumikha. So, huwag natin sayangin yan. And yung ating utak, no? Yung ating head is blessed by the Lord. Our heart is blessed by the Lord. And our hands is blessed by the Lord. So, maikli lang ang buhay ng tao. Ako nga, parang nakikita ko na yung sarili ko, parang konting oras na lang to. Pero ang mahalaga yung na-enjoy natin at yun nga sinabi ni Marx, na-explore natin yung pwede natin ma-contribute, yung bigyan natin ng kulay ang mundo, di ba? Maganda yun parang hindi mo naman ma-manage yung oras maganda ma-manage yung sarili mo na makatulong ka sa ibang tao at habang kumikilos pa ang iyong isip, ang iyong puso at ang iyong mga kamay, bakit hindi ka gumawa ng mga makakatulong sa iba? And with that po, maraming salamat po Sir Joseph and Sir Marks sa pagsama niyo po dito sa pagbabalik ng programang Usap-Usapan. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayong dalawa. Maraming salamat din. Salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat. At ating nakasama sa edisyong ito ng Usap-Usapan, sina Sir Joseph R. Duyan, ang ambassador po ng Ardja Manila, at si Sir Marks Matthew Hernandez, isa pong psychology student mula sa Adamson University. Magbabalik po ang programang Usap-Usapan, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o Quick Response Codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang pag-label at i-track ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced International Standardization at ginawang open source ang technology. At ngayon, ito ay ginagamit na sa lahat, mula sa mobile payments hanggang sa restaurants, event tickets at authentication system. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Anong latest? Usap-Usapan. Usap-Usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
Nagbabalik pong muli ang programang Usap-Usapan. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. At para naman sa panghuli nating panayam sa araw na ito ay ating pag-uusapan ang isang mahalagang hakbang ng ating pamahalaan para sa kapakanan ng ating mga kabataan. Ang paglulunsad po ng Child Rights Research Agenda o CRRA. Layunin po nitong palakasin ang papel ng pananaliksik sa pagbuo ng mga polisiya at programang tunay na tumutugon sa pangailangan ng bawat batang Pilipino. Kasama na po natin ngayon sa linya ng komunikasyon upang magbahagi ng mahalagang impormasyon at paliwanag patungkol nga po dito sa CRRA, si Council for the Welfare of Children o CWC Undersecretary Angelo Tapales. Yusek Tapales, welcome po sa programang Usap-Usapan. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Isang makabatang hapon po, Ate Steph. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po. Maraming salamat po, Yusek, for joining us dito sa programa. Although nabanggit ko po kanina yung layunin nito nga po CRRA, maaari niyo po bang i-expound ang layunin po ng naturang research agenda na ito at paano po ba ito naiiba sa mga naunang inisyatiba ng pamahalaan para sa kapakanan po ng bawat batang Pilipino? Opo, Ate Steph, itong, of course, ang Council for the Welfare of Children po ay may research division po kami. Dati pa naman po yan, sabi ko nga po, 50 plus years na po ang Council for the Welfare of Children. Pero itong Child Rights Research Agenda po, ngayon lang natin po ito nilunsad ngayong administration po na ito. Sinimulan itong i-conceptualize noong 2022. Dahil gusto nating pagtibayan, kasi sinasabi ko nga, Ate Steph, marami tayong datos. Maraming ahensya na nangungulekta ng datos tungkol sa bata, iba't ibang mga indicators. Meron din kinukolekta ang law enforcement agencies, meron din ang private sector. Pero minsan, yung mga datos na yan, iba-iba ang kumukuha. Minsan, nagkokontrahan pa, sali-saliwa. Pero walang mga research na nagtatahi-tahi ng mga data na yan to make sense out of all the data. Sinasabi ko nga, kung gusto natin ng evidence-based policies, evidence-based laws, we always look at the data. Pero sometimes the data has to be explained. Ano yung pinupunto ko dito? Kunyari, Ate Steph, ang children in conflict with the law, yan ay napag-uusapan natin ngayon dahil sa mga nangyari na nababalita ng mga nakaraang araw, merong mga insidente na nasasangkot ang mga bata sa mga krimen, na malalagim na krimen. Pero hindi natin napag-uusapan na ang number of children in conflict with the law natin from 2016 hanggang 2024, yan ay bumaba from a high of 27,000 plus. Noong 2024, nasa mga 11,000 na lang tayo. Ibig sabihin yung mga remedyo, mga ginagawa ng gobyerno at saka private sector para sa mga children na nasasadlak sa offending, ay mukhang maganda naman na nagiging resulta. Ngunit, syempre, Ate Steph, tinatanong natin, Yusek, bakit pinasasadlak pa rin sa mga karahasan na bata? Diyan po papasok yung research to make sense out of what is happening on the ground, to make sense of the data, and perhaps identify gaps shortcomings sa mga ginagawa ng government, and even with our partnership with the private sector. Ganyan po yun. Yusek, alam naman po natin na pagdating sa mga pananaliksik na tulad nito ay mahalaga po na lagi po tayong evidence-based. So ano po yung mga konkretong hakbang ng CWC para masigurong mataas ang kalidad at kredibilidad ng mga datos na gagamitin sa ilalim po nitong CRRA? Opo, Ate Steph, speaking about data, kasi ang bansa naman natin mula dati, we are trying to improve data collection, management, utilization ng data. And we're getting somewhere. A lot of agencies are really collecting data. We are trying to harmonize the data that we are collecting para talagang nagagamit ng bawat isa, reliable sila. Pero kunyari, sa parte naman ng Council for the Welfare of Children, ang tangible ambag namin dyan, yung tinatawag na Subaybay Bata Monitoring System. Ibig sabihin, yung mga kinukolekta po ng ibang ahensya, yan ay ibinibigay nila sa amin para kami ang digitalize ng sistema para eventually, pag nabuo na po itong SBMA system na ito, yung public sector at ang madlang people, kaya nilang i-access yan at makikita natin lahat. So data has to be reliable.
Ngayon, pag nagkaroon tayo ng data na reliable, kailangan din medyo credible yung mga gagawa at hahawak ng research natin. Ano? At of course, ang Council for the Welfare of Children po, nakataya ho kami dyan, at ang ibang ahensya ng gobyerno. Pero naisip namin at step, why don't we tap the private sector, specifically the academe? Kasi sila po ang expert dito. No? So, we are happy to announce that ito, for the first time, ang CWC, nag-MOU po kami. Unang-una na dyan, yung Philippine Normal University, nagpirmahan kami dyan, ang De La Salle University, ang Polytechnic University of the Philippines, ang PUP, may parating na kaming MOU din with the University of the Philippines. Recently, nag-MOU din kami with the UP Open University for the LGUs naman, training ng LGUs. Ano? And of course, yung launch namin ng Child Rights Research Agenda ay suportado po ng Miriam College. Ano? So, we are trying to tap the academe na ang trabaho at ang expertise ay really research po talaga. Sa inyo pong pananaw po dyan sa CWC USEC, ano po yung mga emerging issues o bagong hamon na kinakaharap ng mga bata ngayon na nais tutukan sa ilalim po ng CRRA bukod po dito nga sa naging issue sa Tacloban na school shooting? Opo, Ate Steph, siguro yung the usual suspects, banggitin ko lang quickly. Siyempre yung corporal punishment, yung pananakit ng bata in the name of discipline, kailangan pag-aralan yan. Bakit yan ginagawa ng mga pamilyang Pilipino? Dahil tayo naman, sinasabi natin, mahal natin ang mga anak natin, but sometimes there is perhaps a socio-cultural aspect to that na kailangan mas maintindihan natin. Because violence, sabi nga nila, begets violence. So kailangan magkaroon ng research dyan. Adolescent pregnancy, sexual abuse ng mga bata. Bakit yung talamak na talamak? When you talk to the PNP Women and Children Protection Center, ang mga violence against children report sa kanila, majority ay may sexual abuse complexion. Ano pa po ba? Siguro yung mga bago-bago na yung children in conflict with the law, yung child offending, bakit hindi natin yan matigil? What's wrong? While the government has made strides and progress po talaga, bakit meron mga naliligaw pang mga ganyan na nakakashock sa senses natin? And siguro, Ate Steph, I would be negligent kung hindi ko ito babanggitin. Yung threat po na nanggagaling sa cyberspace, ang violent actions, terrorism, nihilistic influences na bumibiktima sa ating mga kabataan at nagtutulak sa kanila para gumawa ng katasan. Yusek, paano naman po isinasama yung boses at perspective ng ating mga kabataan sa proseso na po ito ng pananaliksik? Kasi nabanggit niyo po kanina na meron na pong collaborations with other stakeholders. Pero ang mahalaga dito, dahil sila po ang paksa, ay yung ating mga kabataang Pinoy, at paano po masisiguro na tunay po silang nagiging aktibong kalahok dito sa research agenda na ito at hindi lamang po sila na maging topic lamang ng pag-aaral. Tama, Ate Steph, napakagandang input po niyan. In fact, nung binuo po namin yung Child Rights Research Agenda, yung bata at mga kabataan, hindi talaga sila na left out dito. Ibig sabihin, during the consultations, the brainstorming, kasama sila sa pagbuo. Kasi alam mo na, tayo mga adults, feeling natin talaga mas marami tayong alam sa bata. Pero ito nga, sabi ko nga, magpo 4 years na ako sa Council for the Welfare of Children, I realized na talagang mas marami silang alam dun sa mga bagay na nakaka-apekto sa kanila. Cyberspace, social media, adolescent pregnancy, bullying, yung mga ganyan, kasi lived experiences po kasi nila yan. Tayo naman, sa atin ay malala yung concept na dahil tayo yung mga nakakatanda na sa kanila. So, tinap po natin yan, and in the process of the research po, syempre po, continuous po yung kanilang participation pa rin at hindi natin nakakalimutan. At paano po matitiyak naman po ng CWC na itong mga resulta ng research agenda na ito ay hindi lamang mananatili as research paper, kundi maisasalin po sa konkretong aksyon at polisiya, of course, when it comes to yung ating mga policy makers dyan. Opo, Ate Steph, yan, syempre hindi natin mapangako 100% na
yung mga magiging resulta ng researches talagang maisa sa batas natin, ano. Pero ang kayang ipangako ng Council for the Welfare of Children, since we are the focal government agency for children and we are primarily involved in policy making. Tayo ang kumbaga sanggang dikit ng mga legislative champions natin sa Senado at sa House of Representatives, siguradong maibubulong natin through advice, position papers, through letters or recommendations to our legislative champions yung mga naging resulta, no, kasi minsan hindi rin na maipaliwanag. Kunyari sa usaping lowering of criminal responsibility kunyari ng mga bata, pag yan po ay napag-research natin na merong naging finding, it is our duty to inform them the pros, the cons ng pagbaba o pagtaas na nangyayari kunyari sa ibang bansa at yung mga makikita po natin through research. Yan po ay pinapangako namin. Yusek, although kakalunsad lang po nito, no, nitong CRRA, ay nakakitaan na kumbaga may mga nakikita po bang hamon that will come along the way habang isinasagawa yung research na ito, at paano po siya pinaplano na i-overcome ng CWC? Ako, Ate Steph, usually ang hurdles naman talaga namin is manpower and budget constraints. Laging problema yan ng mga national government agencies. Kaya nga ang ginawa namin dito, we have to institutionalize this. We have to launch this with the private sector para matapos man ang administration o maiba man ang leadership ng Council for the Welfare of Children, tayo po ay medyo kampante. Ito ay itutuloy na lamang dahil nasimulan na natin ang pagpupunla ng mga mga sisimulan. And of course, we have signed MOUs with with partners so that we can just operationalize this moving forward. So yun po ang inaano natin. But of course, na po tayo, na umaasa tayo na yung suporta ng pamahalaan when it comes to manpower man at budget sa Council for the Welfare of Children, talaga magtutuloy-tuloy po naman. Yusek, siguro one of a few last questions before ko po kayo pakawalan dito sa program ay paano po muna makatutulong ang CRRA sa pagpapalakas ng child rights-based approach sa iba't iba pong ahensya ng pamahalaan at paging sa mga komunidad? Alam mo, Ate Steph, napaka-importante ng CRRA. Dapat talaga, lagi nating parang sinasabing mantra yan, yung policy-based legislation or data-based ang ating mga laws. Pero yung data and policies talaga and laws natin, talagang sa totoo lang, kung tutuusin, parang kulang yung basis, dahil kung walang matibay at malawak na research. Ang inaasahan po natin dito, ang mga experiences sa ground, combined with the available data and made sense of by credible research, will really give our lawmakers the perspective. Kasi minsan may mga batas tayo na naging batas na, tapos nung pag naging batas, sandali, parang mali yata pala itong batas na to. Dapat pala, papunta tayo sa kaliwa, naging papunta tayo sa kanan. Yun po yung ating yung mga iniiwasan po natin. There are legislations which are of course geared towards helping children, pero kung kunyari po hindi yan backed by research po, maaari po tayong magkamali. Yan ang iniiwasan po natin. At ang research po, ang babasa po ng datos sa ground, yung mga nangyayari po sa ground level. And hopefully, talagang magkakaroon na tayo ng genuine policy-based talagang mga legislations and evidence-based policies and legislation rather. At bilang panghuli ko na lamang po katanungan sa inyo, Yusek, ano po ang kabuuang mensahe ng CWC sa publiko at sa iba't ibang stakeholders po tungkol sa kahalagahan po ng research o pananaliksik bilang kasangkapan po sa pagsusulong at pagprotekta sa karapatan ng bawat batang Pilipino? Go ahead po, Yusek. Opo, Ate Steph, para po sa mga mami, daddies, para sa mga chikiting, kung nakakapakinig po kayo ngayon, wala kayong ginagawa kahit bakasyon, ang gobyerno nyo po ay hindi umaasa sa hula, sa uwido o sa tsambahan. Kaya po namin nilunsad ang Child Rights Research Agenda dahil siniseryoso namin ang pagprotekta sa mga bata. Ang mga pulisiya, mga batas, mga panuntunan ng ating pamahalaan ay hindi po natin hinuhulaan at yan po ay nakabatay sa datos, nakabatay po sa malinaw, credible at mapagkakatiwalaang research. At makaasa po kayo
na sana sa lalong madaling panahon, yan po ay talagang mararamdaman ng ating mga kabataan dahil mas magiging ligtas ang ating mga komunidad at talagang matiwasay ang buhay ng lahat po. And with that po, maraming salamat po Yusek Tapales sa pagsama niyo po dito sa programang Usap-Usapan. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. God bless, Ate Steph. Makabatang hapon po sa ating lahat. Thank you. Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa programang Usap-Usapan si Undersecretary Angelo Tapales ng Council for the Welfare of Children. At dito na po nagtatapos ang edisyong ito ng programang Usap-Usapan. Magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama dito sa studio na sina Milo Jonella, Hiro Lucero, John Paul Muntad. At kasama rin natin ang ating co-producer na si Drizel Nanyong. At saktong-sakto dumating sa studio ang isa sa mga dahilan kung bakit nakakonect tayo sa isa sa ating mga resource person sa araw na ito. Maraming salamat. Shout out agad kay Quincy Kahilig. At maraming salamat of course sa lahat ng mga nakinig nood sa Usap-Usapan sa araw na ito. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Kita-kits sa susunod na Sabado. Anong latest? Usap-Usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.